Okay, magandang 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 good morning sa atin lahat. Wala ng intro-intro, panata na agad. Ang mga paksa po natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man panig kayo naroon, narito lang ako. Padong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, eto po no, si Ping Lacson ay nagtatangka na naman po na mam mambura. Hindi. May pahayag na naman po na nagtatangka na naman si Ping Lacson na mag-resign muli sa Blue Ribbon Committee. Aba, Senator Ping, mukhang nagawa nyo na po yung gimmick na yan. Baka naman bago naman, bagong style naman, no? Nagawa nyo na po yan at nagresulta lang po yan ng pagka-delay, no? Uulitin nyo na naman po ba sa ikalawang pagkakataon? Paalala lang po natin, nung kayo po ay nag-resign, matagal na panahon po na walang naging investigasyon dahil naghanap ng kapalit ninyo. At nang mayroon na pong mukhang gustong pumalit sa inyo, si Pia Cayetano, ay kagyat nyong binawi ang inyong pagre-resign at kayo na mismo ulit ang umupo. Ganun pa rin, tigil pa rin po ang investigasyon. Ayan. Pag-uusapan rin po natin, ito po yung mga sinabi po nito ni Ante Claire na protektado daw. Huwag kayong mag-alala, protektado ni BBM ang ating budget. Masyado kayong alalahanin. Masyado kayong mag-alala. Protektado ng ating mahal na Pangulo yung atin pong pambansang budget. Bakit naman kayo nag-aalala na baka nanakawin? Hindi nga magnanakaw si BBM. In fact, protektado niya. Joke ba yan? Ante Claire, nagpapatawa ka ba? Yan po ang ating babalita at marami pang iba. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yes daw, prinotektahan daw, ayan. Kaya daw hindi raw makahirit si Pulong sa budget, protektado. Protektado daw ni BBM. Talaga naman, naloko na. Oo nga naman, no? Huwag nyo naman pag-ganuin talaga yung mga trolls natin. No? Naniniwala kayong protektado, naniniwala kayong walang ninakaw. Ano yung iniimbestigahan nila sa ICI kung walang magnanakaw? Nagbobolahan tayo. Pangulo nyo na nga nagsabi na maraming magnanakaw. Pangulo na nga nagsabi, pumunta ron, no? Pinakita, wala nagawa kahit ano, ghost project. Kumuha ng semento, dinurog sa kamay. Hindi pa rin kayo naniniwala. Tanda, patunayan mo na lang yung akusasyon mo kay BBM, di puro ngaw-ngaw. Paano ko mapapatunayan kung ayaw mo akong pagsalitain? Panay ngaw-ngaw daw ako, sabi ng mga trolls. Loko ka pala vlogger ako. Pag singer ako, kakanta ko. Pinipigilan mo kong umaungaw. Para mo sinabi na, wag na akong magsalita. Vlogger nga ako. Ano sign language tayo? Talaga tong si Asa Kapa Duterte. May pagkabugok talaga. Wag na raw akong umaungaw. Vlogger po ako Tapos patitigilin mo kung umaungaw. Umamin na di kaya ang korupsyon. Sige na. Okay na. Estado na yung Duterte po ako. Pasensya na po kayo sa YouTube kasi alam niyo naman, pag nagbukas ka sa TikTok, punong-puno po ng mga mahihinang tao. Kasi kayo sa TikTok,
Nanonood lang naman kayo ng mga sumasayaw na inuusli yung puwet. Eto lang po, ang payo ko sa inyo mga taga-TikTok. Ang alam niyo lang naman po talaga ay sumasayaw at yung umuusli yung mga puwet. 'Pag nakakita po kayo ng mga nagsasalita at nagdidiskusyon, hindi po kaya ng utak niyo, sasabog po kayo. Medyo lipat niyo na po sa may sumasayaw. Alam ko namang katropa niyo si Flaby. Oh, kita mo. Tatay ko daw karton. Hindi po, tatay ko po patay na. Tatay ko po si Anto. Patay na po tatay ko. Paano naging karton yun? Kalansay na po tatay ko. Kita mo, hindi mo pala ako kilala. Pinagbintangan mo pa ako. Tatay ko daw karton. Ikaw ba, ano ba tatay mo? Garapata? Singit ka ng singit. Wala ka namang diskusyon. Taob ka nga. Ayun pala. Pasensya na po kayo. Kasi simula ko pa lang po, taob na raw ako sa diskusyon. Gusto niya mag-uusap kaming dalawa. Gusto niya kaming dalawa mag-uusap kaya diskusyon daw, taob na ako. Okay, makinig po kayo, no? Yung mga naniniwala po na taob na ako sa kanya, pasensya na po kayo. Ganyan po talaga ang buhay. Hindi pa po tayo nagsisimula, taob na ako sa kanya. Ang pag-uusapan po natin, ito po ang mga topic natin for today. Kahapon ay in-interview po si Senator Lacson dito po sa DZBB. Yan. Ito po yung mga mahahalagang puntos. Yung iba po natalakay na natin kaya papahahapyawan na lang natin. Pero may mga bago po tayo narinig dito. May mga bago pong punto si Senator Lacson na kailangan po nating i-discuss sa inyo. Okay, una. Ito po, no? Sabi po ni Lacson is considering resigning as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Alam mo, Senator Ping, Senator Amy kasi, nahahawa ako eh. Alam mo, Senator Ping, ginawa mo na yan. Ang epekto po ng pagre-resign ninyo sa Blue Ribbon Committee ay nawalan po. Alam ko nung in-announce ninyo na ganito yan eh. Nung in-announce po ninyo na iimbitahin ninyo si then Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Nung sinabi po ninyo na sa susunod na hearing, iimbitahin natin si Martin Romualdez at si Saldico. Yung natatandaan ko lang, pakitama na lang po ako kung hindi po to yung tunay na naganap. Okay. Okay, hanggang eto pong si Ping Lacson, nung in-announce niya po yan, biglang nag-resign, di ba? Tapos ang tagal po na panahon dahil resign po yung chairman. Yun naman pong vice chairman ay nagbabakasyon po sa ibang bansa, si Erwin "We must bend the law" Tulfo. Erwin "Bend the law" Tulfo. Wala po nagaganap na investigasyon. Ibig sabihin, yung momentum, buhat po nang nag-testify si Gutesa, wala na pong lumabas, no, na bagong impormasyon sa Senado. Samantalang nung ang Blue Ribbon si Marcoleta, kada maghihiring, may bago tayong natutuklasan, kada maghihiring, pataas po ng pataas yung level. Papunta na po dun sa tinatawag nating mga mastermind. Okay. So sa madaling salita, mga partner, etong nangyari kay Lacson, naging yung pagre-resign niya, naantala yung pag-iimbestiga. Ngayon na naman na nag-announce siya na meron ng January 19 na investigasyon, mag-a-announce na naman siya na gusto niya na namang mag-resign as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Bakit po? Bakit po nyo pinanghahawakan pa? Kung ang purpose nyo naman talaga lang ay wag nang mag-imbestiga.
Hindi naman kayo pinipilit eh. Ayaw po namin kayo ang maging chairman. Dahil buhat nung umupo kayong chairman, wala na po kaming narinig. Hindi na po kayo nag-iimbestiga. Katotohanan po yan. Baka kung si Marcoleta po ngayon, meron na pong narekomenda yung Blue Ribbon. Nakasuhan. Kayo po ba? May narekomenda po ba kayo nakasuhan? Mas matagal na kayo. Mas matagal na kayong chairman. Oh. Kaysa kay Marcoleta. Kay Marcoleta, ilang beses lang. Pero punong-puno. Napakarami po natatalakay nung panahon po ni Senator Marcoleta. Nung panahon nyo na po, halos wala na po. Halos wala na po kaming bagong natuklasan. Okay, kung gusto nyo po mag-resign, naku, matutuwa po ang tao. Hindi po kayo. Kayo lang po nag-uutuan dyan sa majority. Kayo lang po ang may gusto. Opo, ayaw po namin ikaw ang chairman. Maniwala ka sa amin, majority ng Pilipino, ayaw na ikaw ang chairman. Kung nasasaktan ka, katulad na nasaktan ka nun, kaya ka nag-resign, masaktan na po kayo para mag-resign na po kayo ng tuluyan. Sayang po ang oras. Wala po nangyayaring investigasyon. Sabayan nyo na lang uli. Kung si Marcoleta uli yan, sabayan nyo na lang ng mga expose. Ngayon po, kung kailan tandang-tanda namin, umiepal kayo, umiepal po kayo, Mr. Senator Lacson, nung ang chairman po ay si Marcoleta, panay po ang epal ninyo, panay po ang inyong expose, habang may chairman na ng Blue Ribbon Committee. Oh. Ngayon pong kayo na yung Blue Ribbon, wala naman pala kayong balak mag-imbestiga. Anong petsa na? January 13 na. Buong halos December, wala kayong investigasyon. Ngayon na, kalahati na po ng January na naman. Wala na naman po kayong kaya hindi po kami yung aawatin kayo, paawat ba kayo? Wala pong umaawat sa inyo, mag-resign na talaga kayo. Ano pa po yung mga pinag-usapan nila? Senator Amy has 2.5 billion pork barrel budget from NEP according to Cabral files which was released to her early. O, kita nyo? Hawak nyo na pala Cabral files. Matagal nyo na palang may hawak kayong na Cabral files. Bakit hindi po kayo mag-imbestiga, Mr. Lacson? Wala na po yung mga atake nyo kay Senator Amy. Wala po kaming pakialam. Kung meron po si Senator Amy na pork barrel dyan sa sinasabi nyong Cabral files, o di, imbestigahan nyo po. Ang importante, nag-imbestiga kayo. Kayo na nga ang Blue Ribbon, ayaw nyo pa mag-imbestiga Wala pong problema, patunayan ninyo, may investigasyon naman. Tanungin nyo si Senator Amy, hindi yung sa interview kayo, pa-interview lang kayo. Unfair naman po yan sa inaakusahan ninyo. Kapwa nyo senador. Pwede naman yan. Amy Marcos did not criticize the pork barrel during the budget process. Panay atake lang kay Amy yung ginawa nyo. Bakit? Bakit po siya taga-atake lang kay Amy Marcos? Another spokes na siya ni sabi nga ni Amy, nag-aabogada ka. Nagtataka nga ako bakit abogada ang tawag ni Amy, hindi abogado. Nag-aabogada raw si Ping Lacson kay BBM. Laban sa kapatid. Kasi yung kapatid umaatake. Mag-imbestiga ka bilang Blue Ribbon Chairman. Hindi po namin, alam nyo, Senator Lacson, panahon po ngayon, magtrabaho po tayo pare-pareho. Kami nagtatrabaho kami bilang mga nagtataka po, yung mga pumapasok ng mga kolokoy dyan na mga trolls. Nagtatrabaho po kami para ipagtanggol si Tatay Digong. Ito po trabaho namin, tama po kayo. Sinasabi nyo, dakdak lang kami ng dakdak. Ito nga yung ginagawa namin. Kung wala pong dumadakdak para sa Duterte, matagal na po tayong kinain lahat ng mga lupa.
Okay, Lacson defends his statement saying every senator has insertion in the 2025 national budget, saying it doesn't reflect if all of them were corrupt. Wala namang masamang mag-insert. What's wrong is if senators ask kickbacks from budget amendment. O, di ba? So, aminado ka na lahat ng senador ay mayroong ni-request. Eh kaso inunahan ka na ni Amy Marcos eh. Ang sabi ni Amy Marcos, tama, nag-request din kami. Kaya lang, hindi kami pinagbigyan. Yung mga kalaban ni BBM, hindi pinagbigyan. Bakit po kayo natatakot na ilabas ba yung Cabral files na yan? Ang dami pong dapat naming malaman sa Cabral files. Una, sino po yung mga pinagbigyan? Magkano po yung kanilang budget? Ah, ang importante po diyan kasi alimbawa kayong mga senador at congressman, okay po 'yan, may constituents kayo, 'di ba? May mga nagre-request. Oh. Halimbawa po, yung inyong mga sa mga congressman, meron po silang mga district. So nagre-request po ng mga tulay, nagre-request po ng kung ano-ano, 'di ba? Okay po 'yan. Ang patutunayan lang, kaya gusto naming malaman kung sino-sino yung mga nag-request, saan napunta yung ni-request nila. Hindi po kasi usapin ngayon ng masama bang mag-request. Pangli, thank you very much sa paapoy. Hindi po masama ang mag-request. Ang masama po, yung ni-request ninyo, pinondohan, tapos walang makitang proyekto. Yun po yung masama. Nililito nyo po lahat eh. Kami po, simple lang po. Peter Jan, thank you very much sa pa-finger heart ng marami. 5 beses na pa-finger heart. Wag tayong maglituhan. Ha? Yung paghingi po ng project, katulad niyan, yung nilalabas nilang kasalanan daw ni BP Sara noong 2020 yata. Tatay niya pa, mayor pa lang siya. Tatay niya presidente. Nanghingi din daw ng proyekto si BP Sara. Wala pong masama sa paghingi ng proyekto, tama si Ping Lacson. Ang masama po, kaya po namin tinitignan yung mga Cabral files, kung napondohan ba yung hiningi. At kung yung napondohan ba ay naitayo. Ang problema kasi natin ngayon sa flood control projects, Senator Lacson, ghost project at substandard. Yan yung paulit-ulit natin eh. Only sa time ni BBM yan. Kasi nung time naman ni PRRD, in fairness, napakalalaki po ng proyekto. Mga tulay, mga highway. Pero bibihira po yung marinig nyo na substandard, lalo nang wala kayong narinig. Dito lang po nauso sa panahon ni BBM, tayo lang nakakarinig ng mga ghost projects. Redmond, thank you very much sa 5 Hong Kong dollars. Redmond. Redmond. Gawin na nating moderator si Redmond. Okay. Attacks claim that he prevented certain witnesses from attending, which would implicate pro-administration politicians like former Speaker Romualdez. Lacson says he will invite Romualdez to the Senate hearings. Gamitin mo si Tito Soto. Di ba minsan sinabi ni Tito Soto, baka hindi ako ang tuta ni Martin, baka siya ang tuta ko. Di ba?
Baka gusto niyo naman na si Tutasen, para mawala yung kanyang, pagiging tuta. Ito boss pangkape, nood muna kasi break time namin. Yan si Dudski. Thank you very much sa $199 na pangkape. Okay. O iimbitahan mo si Romualdez, 'di ba? Ang tagal mo nang sabing gustong imbitahan si Romualdez eh. Oh, si Saldico, ano bang mangyayari niyan? Ayaw naman umatin sa inyo, wala kang ginagawa. Bakit hindi niya? Okay. Ang tanong po, maraming inimbitahan, may mga inimbitahan ba si Lacson na hindi dumalo? Marami po, sila Ulaybar, at iba pa, di ba? O, dagdagan nyo kasi yung iniimbitahan nyo. Hindi yung kukonti lang yung iniimbitahan nyo, dagdagan nyo po yung iniimbitahan ninyo. Okay. Bakit hindi niya masabpi na? Kasi nga, wala na siyang ginawang investigasyon. Masasabpinan mo lang yung mga tao. Halimbawa, noon nung nakaraan taon niya pa inimbitahan. Wala naman sumunod na hearing na. Paano mo kaya ka sasabi na kung hindi nakadalo sa meeting, isasabpina mo siya para mapadala uli. Paano niya isasabpina? Wala naman siyang kinukondak na hearing. Yun yung problema sa iyo, Senator Lacson. Matapos mo makuha yung pagiging Blue Ribbon Committee Chair, hindi ka na nag-iimbestiga. Ibalik mo na lang kay Marcoleta yan. Paulit-ulit kami rito. Opo, kahit na anong tokis ninyo ni Senator Soto, kaya kita nyo ang baba na rating ng ano ngayon, ng Senate. Dahil ginamit lang kayo, hindi mo alam. O alam mo na ginagamit lang kayo. Okay. Sabi po ni Lacson, evidence against Romualdez is weak. O bakit daw po mahina ang ebidensya laban kay Romualdez? Sabi niya, due to Orly Gutesa, the only person who implicated Romualdez currently being missing and not presenting himself to the authorities. 'Di ba? Ito po ang paratang ni napanood ko si si mismo si dating Congressman Mike Defensor doon sa rally sa EDSA. Sabi niya, hawak na ng Navy o Navy ba Marines. Hawak po ng Marines si Gutesa. Alam niyo po, pagka po ayaw, pagka po gusto, may paraan. Pagka po ayaw, may paraan din. Ayaw niyong hanapin si Gutesa. O bakit hindi na lang si Mike Defensor ang kunin yung testigo? Marami nang alam si Mike Defensor. Or, marami pong sinabi si Gutesa ng mga pangalan. 'Di ba? There and then, dapat kinabukasan. Halimbawa, nag-testify ngayon si Gutesa. May mga sinabi po siya, mga pinagbigyan Matagal na po akong hindi nagbo-boxing kasi wala nanonood. Ayaw na sa atin ng boxing. Dito na tayo sa politika. Okay. Halimbawa, nung lumantad si Gutesa, ang dami niyang sinabing pangalan, sino yung mga contact nila, 'di ba? Yun dapat kung ako ang chairman, yung mga binanggit ni Gutesa, ipapasabpin ko agad yun o iimbitahin ko agad. Hindi Hinintay nyo pa na makalabas pa ng bansa. 'Di ba? Wala na yung mga sinabi na rin ni Gutesa. Kayo po yung Blue Ribbon Committee Chair, kayo po dapat yung naghagilap ng mga, hindi po yung si Gutesa mismo yung maghagilap ng magko-corroborate sa kanya. Anyways, kung magko-corroborate po kay Gutesa ang gusto ninyo, kinorroborate na po yan matagal na ni Saldico. Kaya
Sinasabi niyo walang ebidensya laban kay Martin. Ano yung maleta na may video si Saldico? Ano yung corroboration ni Saldico? Hindi po ba ebidensya yun? Alam na po ng mamamayan yan na Mr. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam na po ng mamamayan na dalawa po ebidensya, isang material evidence at isang testimonial evidence. O, eto malupit na sinabi niya. Call Senator Marcoleta a stalker for constantly monitoring his speeches and posts. Stalker daw si Marcoleta. Alam po ninyo, nakakatawa, no? Bakit po kayo takot kay Marcoleta na ini-stalk kayo? Hindi nyo po, ibig po ba sabihin, pag po ba nag-post kayo at may nakitang binanatan ni Marcoleta yung post nyo, ano po ang masama doon? Kung wala naman kayong masama doon, kung hindi naman mali yung pinopost nyo, ano po kinatatakot nyo kay Marcoleta? Stalker daw si Marcoleta. Ngayon po kayo naging politiko eh. Ngayon pong open na yung lahat. Siguro, una kayo naging politiko, pwede pa yung mga tago-tago. Inabot na po kayo ng social media eh. Diba? Hindi naman po obra na magpo-post kayo tapos walang pupuna. Nagkataon lang na paborito kayong punahin ni Marcoleta kasi talagang ganun po ang oposisyon. Naghahanap po ng maibubutas. Masama po ba yun? Ako wala po akong nakikitang masama doon na ini-stalk kayo. Hindi naman po kayo 18 o 16 years old below na masama pong i-stalk ng mga kung sinong tao. Hindi ko alam. Baka mas matanda pa kayo kay Marcoleta eh. Yan lang po yung mga no. So yung pinaka-importante po rito, kung nagbabalak po kayo, nababanggit ninyo na may balak pa kayo na kayo po ay mag-resign muli. Tuluyan nyo na po, wag na po kayong bumalik kasi mas pakinabang po para sa Pilipinas na hindi kayo yung Blue Ribbon Committee. Kasi sabi nga ni Senator Amy, nag-aabogado kayo para kay BBM eh. Hindi naman kayo talaga nag-iimbestiga. Nag-aabogado kayo. Okay. Sabi po ni Tito Soto, Senate President Vicente Soto on Friday urged investigators to look past the high-profile Cabral files and instead focus on official budget documents to uncover the truth behind the multi-billion flood control corruption scandal. Alam mo pala dapat mong gawin, Tito Sen eh. Alam mo ba na ikaw ang Senate President? Sino po inuutusan nyo na tulok? Ayan no. Urge investigators. Sino po yung investigators na gusto nyong utusan, Tito Sen? NBI? Yung pong mga investigador dito sa ombudsman? Bakit po sila yung inuutusan nyo? Meron namang Blue Ribbon under mo. Magtrabaho kayong mga senador. Mag-imbestiga kayo. Hindi yung turo kayo ng turo sa ICI. Alam na po namin walang silbi yung ICI. Sino yung sinasabihan yung investigador? NBI? Ombudsman? DOJ? Wala po kayong pakialam sa kanila. May separation po. Gusto nyo ba na pakialaman kayo? Bakit mo inutusan yung mga investigador? Linawin ko lang, Senate President, ikaw ay pinuno ng isang separate branch of government. Hindi mo pwedeng utusan yung NBI. Hindi mo pwedeng utusan yung DOJ. Lalong hindi mo pwedeng utusan yung ombudsman.
may sarili kayong investigador. Yun po yung Blue Ribbon Committee. Bakit hindi mo utusan si Lacson na mag-imbestiga? Yung sinasabi mong tutukan, yung documents ng DBM, pwede mong gawin yan sa Senado. Uutusan mo yung NBI, uutusan mo yung ICI, wala kang pakialam dun. Pag kayo ba inutusan kayo ng DOJ, hindi kayo pwedeng utusan ng DOJ dahil separate kayo. Bayag ba kayong utusan kayo ng presidente? Yan yung problema pag hindi alam ng mga pinuno yung separation ng branches of government. Kaya sunod-sunuran sila eh. Tigilan na raw ng mga investigador yung pagsilip sa Cabral Files. Anong pakialam mo sa kanila? Kayo ang pinaka-powerful na investigador, yung Blue Ribbon Committee. Bakit hindi mo utusan? O nga pala, hindi mo pala pwedeng utusan si Lacson. Kahit ikaw ang Senate President, parang under ka ni Lacson kung mag-ano kayo eh. Hindi po ako nang iintriga. Pero kung ano naiisip mo, pwede mong utusan si Lacson ng naiisip mo. Gusto mong imbestigahan yung DBM files? Utos mo kay Lacson. Senate President ka eh. Huwag mong utusan yung mga separate body. At hindi mo kaano-ano yun. Napeke tayo nito eh, ni Tito Soto. Kasi Senate President to nung panahon ni Tatay Digong eh. Di ba? Dahil maganda yung palakad ni Tatay Digong sa gobyerno, hindi na natin kinakailangang ng tulong ng mga senador. Ngayong palpak yung namumuno sa executive. Dapat ang panabla niyan yung senador, yung mga Senate President, dapat. Ngayon, nakita po kung gaano kayo ang tagal-tagal nyo ng mga senador. Napakita po kung gaano kapalpak kayo bilang mga senador. Tinalo po pa po kayo ng mga bargitong congressman na si Barsaga at saka to si Lebiste. Ganyan lang pala yung pamumuno nyo. Hindi lang namin kayo napuna kasi wala kaming pakialam sa Senado nun. Pwede nga kayong walang gawin eh. Ang trabaho nyo lang nun, mag-approve ng pondo ni Duterte. Yun lang. Kasi kaya na ni Duterte na patakbuhin ng Pilipinas. Kaya niyang diskartehan lahat ng problema na pinoproblema ng AFP ngayon. Hindi problema ni Digong dahil marunong siya sa diplomasya. Ito po. Sabi po ni Bok ni Coach Jarrett, Bok. Alam nyo, wala tayong pakialam rito sa vlogger na to eh. Ito yung vlogger na estudyante pa lang, pinagmamalaki na, ako estudyante, ako nanlo. Estudyante ka pa lang, pinagmamalaki mo na. Ito ang sabi niya, it's official. Kahit tawagin pambangag ng mga DDS si BBM, hanggang sa malagutan sila ng hininga, hindi maitatanggi na nilampaso na ng war on drugs ni PBBM ang tokhang ni Digonggong. Galing eh, no? Bakit daw? Ito raw yung kanyang patunay. Total value of confiscated drugs. President Bongbong Marcos in 3 years, ang nakumpiska raw na droga ay 97.78 billion. Hindi ko alam kung halaga ba to o kilo. Pesos. Yan. Halaga ng droga ay 97.78 billion ang halaga ng droga na kumpiska. Digonggong Duterte, 6 years, 89.79 billion na droga ang nakumpiska. Nagpapatunay lang ito na huwad ang tokhang, pinatay lamang ang mahihirap. At walang laban para yumaman ng Duterte Mafia at mga kaibigan nilang drug lord. Ang dami mong patawa, bok.
Bok, 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 bobok! Bok, bobok! Bok, bobok! Okay. So, ayon sa utak, sa kapiranggot na utak ni Jared, ang sukatan sa tagumpay ng war on drugs ay paramihan ng droga na nakukumpiska. Yan. So ngayon, hindi po counted yung paramihan ng taong napigilang magdroga. Kasi kami, ang definition namin ng tagumpay ba yung war on drugs, kung mas marami yung napigilang mo magdroga, mas tagumpay. Di ba? Sa kanya pala, mas marami. Kasi maraming bagay yan eh. Bakit mas marami nakukumpiska? Maaring mas maraming drogang pumapasok. O maaring dito na naggagawa ng droga, kaya mas marami na droga. Tandaan nyo, si Tatay Digong, nung naging presidente siya, ang mga balita dito mismo yung mga shabulab. Natatandaan nyo nung panahon ni Pinoy? Dito mismo yung mga shabulab ginagawa. Napigilan ba yan nung panahon ni Tatay Digong? Opo. Nawala po yung mga shabulab sa Pilipinas. Panahon ni Pinoy, laganap yung mga, may mga ano pa eh. O sa mga mahirap, may pwestuhan, anong tawag doon? Tiyangge. Maraming ganun, maraming tiyangge. Laganap talaga. Yung panahon ng droga ni Tatay Digong. Kaya nga nanalo si Tatay Digong eh, sa kanyang war on drugs na plataforma. Kasi ayaw na ng tao eh, di ba? Yung droga. O ngayon, kayo po ba naniniwala na maraming napigilang magdroga nung panahon ni Tatay Digong? Opo, dahil milyon po yung sumuko sa tukang at dahil po sa takot. Takot po nila na Duterte na eh. Bawal na magdroga. Marami pong testimonya na maraming nagbago nung panahon ni Tatay Digong. Marami pong testimonya na nagtabaan yung mga dating adik. At higit sa lahat, ramdam natin. Kayo po ang magpapasya dahil tayo nakatira sa komunidad. Hindi po si Jared. Hindi po kung sinong tao magpapasya na kung sino nagtagumpay. Kayo mismo. Yung mga nakatira sa komunidad. Kayo po magpasya kung tagumpay ba ang war on drugs ni Tatay Digong o hindi. Eh ngayon, paano ba nababalita? Bakit hindi makakahuli ng marami? Biruin nyo ngayon, isang driver lang, may daladalang sangkatutak, bilyong-bilyong halaga. Isang ano lang yun eh, bagsakan lang, driver lang po. Ganun ba magtrabaho yung mga, tapos ngayon, ilan po yung mga nahuhuling droga na lumalangoy lang yung mga droga pa po. Lumulutang yung droga, lumalangoy lang sila. Gaano po karami yan? Dati po ba may ganyan na lumalangoy lang yung mga droga papunta sa mga pulis? Gaano po kalaganap yung droga ngayon? Mas masasabi nyo po ba? Honestly, kayo po magpasya, hindi po kung sino. Honest to honest po. Tapatin nyo po sarili nyo. Ngayon po ba mas marami nagdodroga o panahon ni Tatay Digong? Partida pa yan. Partida pa. Marami pang namatay. Totoo naman, marami namatay. Marami natakot. Marami pong nung panahon ni Tatay Digong. Marami po natumbang mga pusher, drug lord, etc. Ngayon ba, may mga natutumba pa? Yan yung maling assessment. Kung paramihan lang ng droga, di magpalutang lang kayo ng droga dyan. Lumalangoy lang yung droga eh. Ilang beses po natin narinig na nahuhulihan yung mga droga na lumangoy papunta sa mga kapulisan. Yun ba ang tagumpay sa inyo? Kung yan ang tagumpay sa inyo, ano magagawa natin? Kanya-kanya yan eh. Pero kami pong mga Pilipino, kami pong mga normal mag-isip, alam po namin yung naganap sa panahon ni Tatay Digong. Mga OFW po, alam nyo po kung ano yung sinasabi nila lagi. Ang sabi nila lagi, mas safe sila nung panahon ni Tatay Digong na
hindi sila kakaba-kaba na yung kanilang tignan niyo na lang yung mga headline ng mga krimen, eh. Wala na po 'yan, yung mga nababalita nangaroling 5 taon, pinagtripan, pinagsamantalahan, kinurgor pa. Wala na po 'yan nung panahon ni Tatay Digong. Kung nga sa tingin niyo tagumpay ngayon, wala tayong magagawa diyan dahil iba na yung pamantayan ninyo, eh. Baka ang tagumpay ng war on drugs sa inyo dahil wala nang nahuhuling drug lord, wala na panay droga na lang. Saan ka naman nakakita? Totoo ba yun na nagpapahuli yung droga lang? Walang mga drug lord, walang mga tao? Impossible. Pero talagang ganun, mas gusto nating paniwalaan yung mga imposible kaysa makatotohanan na sinasabi. Ang minana po ni Tatay Digong, talamak ang droga. Dito po nagsasaing ng mga shabu. Minana po ni BBM, wala nang shabu lab. Marami na nagbago. Yung marami nagbago na yun, nagbalikan na kasi nariyan na naman uli. Maluwag na naman uli. Dati persado sila magbago kasi wala silang supply. Talagang maraming mahuli kung maraming naglaganap na supply. Pero hindi po kami nakikipag-compete. Ang layo nyo po. Kung matagumpay po ngayon ang war on drugs, bakit negative yung rating ni BBM? Bakit ang rating ni Tatay Digong 83%, 90%? Bakit kay BBM negative 3, negative 15, negative 27? Doon na lang, eh. Makikita po ang tunay na bulahan at tunay na lokohan. Kung gusto nyo lokohin ng mga Pilipino, ano magagawa natin? Basta kami sa katotohanan lang. Punta na po tayo rito. Paubos na yung nauubos yung oras natin. Laktawan na po natin yung iba. Eto na po tayo. Dito po sa sinabi po ni Auntie Claire, dito po natin tatapusin. Claire Castro, giniit na protektado ni Marcos Jr. ang ating pondo. Hindi nagnakaw ng perang Pangulo, prinotektahan ng Pangulo ang ating pondo. Okay. Ang dami niyang ang dami niyang pagtatanggol. No, una, hindi raw nagnakaw ng pera ang Pangulo kasi yan yung lagi nilang yan yung lagi nilang sinasabi. Kaya hindi nagnakaw ang Pangulo, siya nga nagpa-imbestiga, eh. 'Di ba? Lagi yan, eh. Kung siya nagpa-imbestiga, imposible namang siya magnakaw. 'Di ba? Auntie Claire, ako yung katwirang ganyan, parang utot lang yan. Yung umutot, alam mo yon, karamihan, kung sino yung una nagsabi, ang baho naman, sino ba umutot? Siya yung umutot. Bakit? Nilalayo niya sa kanya, di ba? Humahanap siya ng lusot para hindi siya mapagbintangan. Nangyayari po ba yan? Nangyayari. Ginawa nyo rin yan. Kayo umutot, tapos kayo unang ano ba yan? Ang baho naman, uutot lang, hindi pa lumabas. Di ba yan yung mga taong sinisimplihan lang dapat yung utot, pero nabisto dahil sa bantot. Redon! Kumusta ka na, Redon? Imbestigahan na natin yung yung Dolomite. Namimiss mo ba yung taihan mo? Parang ganun lang yan, Auntie Claire. Hindi porkit ikaw ang nagpa-imbestiga ay nangangahulugan na wala kang kinalaman. Parang umutot lang yan. Hindi porkit ikaw ang nagsabi, hindi porkit ikaw ang unang pumalag, hindi ka na umutot. Ngayon, ibig mo sabihin, Auntie Claire, ibig mo sabihin, Auntie Claire, prinotektahan ni Pangulong Marcos yung pondo natin? Si Pangulong Marcos, kay Pangulong Marcos yung dialogue na mahiya naman kayo. Para saan ba yung mahiya naman kayo? Sa tingin mo, Auntie Claire? Mahiya kayo dahil ang papangit nyo? Mahiya kayo dahil hindi maganda suot nyo? Mahiya naman kayo dahil ninanakaw ninyo yung pondo? Partikular, mahiya kayo dahil yung pondo ng flood control ay binulsa ninyo. May mga ghost project. Yun po yung kahulugan
nang mahiya naman kayo. O ngayon, 'di kinokontra mo si BBM. Kung totoong prinotektahan niya yung pondo ng bayan, bakit breaking all records, maraming korapsyon na naganap sa kapanahunan ni BBM? Antindi naman niya magprotekta. Nakalusot lahat yung mga magnanakaw. Anak ng tinapay. Ito po ang pinaka-korap. Sa lahat po ng pamalan, narito po ang pinakamalaking korupsyon. Lahat na po nagsasabi niyan. Ikaw na lang yata ang nagsasabi, Ante Claire, na walang nakawan sa gobyernong ito. Di mo ba makita? Mismong Pangulong Marcos na nagsasabi na ang dami magnanakaw sa gobyerno niya. Bakit kayo palit ng tao? Dahil hindi nyo mapigilan yung pagnanakaw. Aminado na nga kayo na grabe na korupsyon tapos sasabihin mo pa na prinotektahan. Anak ng tinapay na proteksyon yan. Kung ganyan po ang pagpoprotekta sa budget. Huwag kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala kasi may karma po eh. Ngayon, kita mo, takot na takot sila. Sa balita na mayroon ng kumikilos para sa impeachment ni BBM. Takot na takot sila. Alam po ng lahat ng tao na hindi na makakalusot yung impeachment kay BP Sara eh. Dahil mismo mga tao na mismo ang nagagalit. Mismong mga tao na po ang magagalit, yung constituents na po ng mga congressman ang magagalit sa kanila kung boboto po sila ng impeachment kay BP Sara. Pero matutuwa po yung mamamayang Pilipino sa mga congressman na boboto ng impeachment laban kay BBM. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong ngayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,